Buong 10 taon akong naging personal na bodyguard ng anak ng pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng. Sa loob ng 10 taon, sinalo ko ang mga bala para sa kanya at nasugatan ng patalim. Inayos ko ang mga kaso ng kidnapping, at inayos ko ang mga mayamang anak na lalaki na nanggugulo sa kanya. Kung gusto niyang kumain ng dimsum ng Ding Tai Lo sa hating gabi, kaya kong tumakbo ng 20 kilometro sa isang gabi. Kung may lagnat siya, hindi ako natutulog buong gabi para bantayan siya bilang kanyang unan. Sabi ng lahat, ako raw ang pinakamatapat na aso ng pamilya Ling. Maging si Miss Ling mismo ay ganito rin ang iniisip. Hanggang sa araw ng aking ika-negatibo 30 na kaarawan. Nang tumingin ako sa salamin, bigla akong nagsawa sa peklat sa sulok ng aking mata na gawa ng pagharang ng bubog para sa kanya. Gusto kong magpakasal, magkaroon ng sariling pamilya, magkaroon ng isang tao na luluha kapag nasaktan ako. Sa halip na malamig na sabihin, pumunta ka sa finance department para kumuha ng bonus. Lihim akong nagparehistro sa isang dating website. Nang araw ng aming pagkikita, ang babae ay banayad at mahiyain. Narinig kong nagtatrabaho ka para sa panganay na anak ng pamilya Ling, napakagaling. Bihira akong maging relaxed at mumiti. Magre-resign na sana ako, pero hindi ko inaasahan sa sumunod na segundo. Malakas na sinipa ang salaming pinto ng restaurant. Ang panganay na anak ng pamilya Ling, kasama ang 8 nakaitim na bodyguard. Galit na nakatayo sa pintuan. Namumula ang kanyang mga mata, itinaob ang mesa at hinablot ang aking kurbata. Nanginginig ang kanyang boses. Sino ang nagpahintulot sa iyo na mag-resign? Sino ang nagpahintulot sa iyo na makipag-date? 10 taon na kitang inaalagaan. Paano mo ako magagawang iwan at maghanap ng iba? Ang pangalan ko ay Chen Feng. Ako ang personal na bodyguard ng panganay na anak ng pamilya Ling, si Ling Weiwei. 10 taon na ako sa trabahong ito. Ngayon ang ika-negatibo 30 kong kaarawan. Katatapos ko lang harapin ang 2 lalaki na gustong umakyat sa tubo ng villa. Para guluhin ang panganay na anak. May pasa sa mukha ko at namamaga ang kanang kamay ko. Pagbalik ko sa silid pahingahan ng bodyguard, umilaw ang screen ng cellphone ko. Ito ay isang na mula sa bangko. Kumpleto na ang transaksyon sa Ramgi na 100,000.00 mula sa account ni Ling Weiwei 8,817 noong Mayo 17, 3:15. Balangkas kasunod nito, nakatanggap ako ng WeChat mula sa sekretarya ng panganay na anak. Kuya Chen, sinabi ng panganay na anak na pinaghirapan mo ngayong gabi, isang bonus. Tandaan na suriin ito. Pagkatapos, nagdagdag ng isang nakangiting ekspresyon. Tinitigan ko ang string ng mga zero sa screen. Bigla kong naramdaman na wala itong saysay. 100,000 yuan para bilhin ang aking tiyan na muntik ng matusok. Para bilhin ang peklat sa sulok ng aking mata. O para bilhin ang bawat segundo ng aking buhay sa loob ng 10 taon kung saan kailangan kong maging handa anumang oras at walang sariling buhay. Nag-vibrate ulit ang cellphone ko. Tumatawag mismo ang panganay na anak. Sinagot ko. Sa kabilang linya ay ang kanyang karaniwang mapagpanggap at mapanghamak na boses. Chen Feng, nilinis mo na ba ng maayos yung 2 ugok? Nilinis na po, binibini. Nakakainis naman. Hindi tuloy ako nakatulog ng maayos para sa beauty rest ko. Bukas. Hindi, mali, ngayong hapon pala. Samahan mo ako sa launching event ng Bulgari. Tumahimik ako ng ilang segundo. Unang beses kang hindi sumagot. May pagkainis sa kabilang linya, hoy, bini ka ba? Binibini, medyo masama po ang pakiramdam ko. Kaarawan ko po ngayon. Pwede po bang mag-leave ngayong hapon? Gusto ko pong bisitahin ang mga magulang ko sa Linyuan. Sandaling tumigil sa kabilang linya. Sumunod na umismid. Chen Feng, ayos ka lang ba? Ilang taon nang patay ang mga magulang mo? 3 metro na ang taas ng damo sa puntod nila. Anong gagawin mo doon? 3:00 ng hapon, maghintay ka sa garahe. Narinig kong binawasan ang bonus. Agad na ibinaba ang telepono. Hawak ko ang telepono. Pinakikinggan ang busy tone sa loob. Dahan-dahan kong ibinaba ang kamay ko. Ang lalaki sa salamin. 30 taong gulang. Malamig ang mga mata at kilay. Sa kanang gilid ng mata hanggang sa sentido. May isang nakakatakot na peklat. 3 taon na ang nakalipas, hinarang ko ang bote para kay Ling Weiwei. Nahiwa ng salamin. Ang kanyang hiyaw noon ay hindi para sa akin. Para makita ang 2 patak ng dugo sa palda niya. Chen Feng, ang dumi-dumi mo. Ang damit kong ito ay Haute Couture, limited edition. Hindi mo kayang bayaran kahit 3 buwang sweldo mo. Pagkatapos, pinadalhan niya ako ng 50,000 yuan bilang bonus sa pamamagitan ng kanyang sekretarya. Para bang ang permanenteng peklat ko at ang damit niya ay may presyo. Sa umaga, pumunta ako sa Linyuan at tumagal ng 2 oras. Bumili ako ng isang bungkos ng puting chrysanthemum para sa mga magulang ko. Sa litrato sa lapida, nakangiti sila ng may pagmamahal. Kung buhay pa sila, siguradong hindi nila ako papayagan na magtrabaho ng delikadong trabaho. Siguradong pipilitin nila akong magpakasal at magkaanak. Mamuhay ng payapa at tahimik. Sa hapon, dumating ako sa garahe sa tamang oras.
Si Ling Weiwei ay nakasuot ng isang kumikinang na maikling damit. May malakas na amoy ng pabango. Sinulyapan niya ako. Bigla niyang inabot ang gilid ng mata ko. Agad akong umiwas. Nakatigil ang kamay niya sa ere. Biglang sumama ang kanyang mukha. Umiiwas ka pa. Tinitignan ko lang kung ano nang nangyari sa peklat mo. Sa susunod na linggo ay kaarawan ng tatay ko. Nakakahiya naman kung may peklat ka doon. Nagpa-schedule ako ng beauty laser para sa'yo. Ipaayos mo yan. Ang mga daliri ko sa manibela. Higpitan pa, miss. Hindi na maaalis yang peklat na yan. Sabi ng doktor masyadong malalim. Naiinip niyang ikinaway ang kamay. Takpan na lang ng pulbos. Basta huwag matakot ang mga bisita. Ang paglulunsad ng Bulgari ay napakagagarbo. Si Ling Weiwei ay parang paru-paro na nagpapalipat-lipat. Nakasuot ako ng headset. Hindi ako humihiwalay sa kanya. Maingat kong sinusuri ang bawat taong lumalapit sa kanya. May isang batang artista na gustong makipag-usap sa kanya. Hinarang ko siya gamit ang kamay ko. Tinitigan ako ng batang artista. Sino ka ba? Lumingon si Ling Weiwei at humagikik. Aso ko siya. Masyadong protektado. Huwag kang mag-alala. Tumawa ang ilan sa paligid. Wala akong emosyon na nakatayo. Narinig ko sa headset ang ibang mga bodyguard. Pinipigilan ang pagtawa. Di ba, Feng, pinuri na naman tayo ni Miss bilang aso. Masasanay ka rin. Hating gabi, sa wakas na ihatid na ang lasing na si Ling Weiwei sa villa. Sumandal siya sa likurang upuan. Bigla niyang kinurot ang upuan ko sa pagmamaneho. Chen Feng, gusto ko ng tsaan na nilaga sa onsen sa Yunding Manor. Tiningnan ko ang oras. Miss, ang Yunding Manor ay nasa labas ng lungsod. Aabutin ng hindi bababa sa 2 oras ang pagmamaneho pabalik. 1:00 na sila ng madaling araw nagsasara. Wala siyang pakialam na sumigaw. Gusto ko nang uminom ngayon na. Kung hindi, sisante ka na sa akin. Tahimik kong pinihit ang manibela at bumalik. Papunta sa labas ng lungsod. Mabilis na umaatras ang mga ilaw ng lungsod sa labas ng bintana ng kotse. Bigla kong naalala ang 10 taon na nakalipas. Unang pagkikita ko kay Ling Weiwei. Kakawalo niya pa lang. Nakasuot ng uniforme sa paaralan at winawagayway ang palda niya. Nakapamiwang at itinuturo. Tulungan mo akong magbuhat ng bagahe. Hoy! Ikaw, baguhan. Ikaw, ang gwapo mo. Sumama ka sa akin. Sisiguraduhin kong giginhawa ka. Lumipas ang 10 taon. Mula sa isang baguhang binata, naging aso ako sa kanyang pananalita. Nakarating ang kotse sa Yunding Manor. Sarado na nga. Nakiusap ako sa duty manager sa loob ng mahabang panahon. Nagbayad ako ng dagdag na 5,000 tip. Para lang mabili ang huling tsaan na nilaga sa onsen. Maingat na iniinit at ibinalik sa villa. Nakatulog na pala si Ling Weiwei. Hawak ko ang pitsel ng tsaa at nakatayo sa labas ng kanyang silid tulugan. Sa huli ay dahan-dahan kong inilapag sa karpet. Nag-text ako sa sekretarya, nabili na ang tsaa na gusto ni Miss, inilapag sa labas ng pinto. Nag-reply ang sekretarya ng ngay-sign kinabukasan, nag-leave ako at palihim na nagpunta sa isang dating website. Sa coffee shop na napagkasunduan, ang babae ay nagngangalang Suwan, isang guro sa elementarya. 28 anyos, may maaliwalas at banayad na hitsura at napakalambing ng boses. Ano po ang trabaho ni Etienne? Nag-alangan ako, sa kasalukuyan, ako ay isang pribadong konsultant sa seguridad. Sa totoo lang, bodyguard lang, pero mas magandang pakinggan ito. Tumango siya, mukhang magaling. Abala po ba sa trabaho? Medyo abala. Laging nakaantabay. Nagpakita siya ng pag-unawa. Mahirap kumita ng pera. Madalas din akong mag-overtime kapag graduating class ang hawak ko. Mukhang maganda ang usapan namin. Nang marinig niya na maaga akong naulila sa magulang, nakitaan ng awa ang kanyang mga mata. Sa susunod kung gusto mong kumain ng lutong bahay, maaari kang pumunta sa akin. Magaling ako sa adobo. Tinitigan ko ang kanyang mainit na ngiti at biglang natunaw ang isang nagyelong sulok sa aking puso. Nagkasundo kaming magkita muli sa susunod na linggo. Bihira akong gumaan ng pakiramdam pero pagkalabas ko ng coffee shop, nagsimulang mag-vibrate ng todo ang cellphone ko. Nang sagutin ko, matinis na sigaw ni Ling Weiwei, Chen Feng, saan ka nagpupunta? Pumunta ka agad sa Starlight Place. Kapag hindi ka dumating sa loob ng 10 minuto, huwag ka nang pumasok bukas. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ko habang sumasakay ng taxi. Sa luxury goods floor ng Starlight Place, sinisigawan ni Ling Weiwei ang isang tindera. Anong klaseng tindahan ito? Bakit niyo ibinenta sa iba ang bag na gusto ko? Kilala niyo ba ako? Gusto niyo bang ipasarado ko ang buong tindahan niyo? Halos umiyak na ang tindera, Miss Ling, ang bag na ito ay talagang una pong ni-reserve ng babaeng ito. Nakatayo sa tabi ang isang banayad na ginang, na halatang natakot din. Hindi ako makalapit. Miss, ano ni? Nang makita ako ni Ling Weiwei, agad niya akong hinila sa manggas. Chen Feng, inaagaw niya ang bag na gusto ko. Mahinang sumagot ang ginang, 1 buwan ko na pong ni-reserve ito. Susugurin sana ni Ling Weiwei para sampalin siya, pero pinigilan ko siya. Miss, pampublikong lugar, maghinay-hinay po tayo. Masama niya akong tinitigan.
Kanino ka ba kampi? 10 taon kitang inalagaan, para ko lang pinalaki ang isang aso. Alam pa ng aso kung sino ang nagpapakain sa kanya. Sa huli, namagitan ang manager ng tindahan at pumayag na palitan ang gamit ni Ling Weiwei. Doon lang siya nagdabog at binitawan ang kanyang kamay. Hinila niya ako sa braso at umalis. Sa kotse, nanatili siyang malamig ang mukha. Bigla niyang inagaw ang aking cellphone. Tignan ko nga kung anong importanteng bagay ang ginagawa mo sa iyong bakasyon. Iginapang niya ang aking screen. Kinabahan ako. Huli na para agawin ito. Nakita niya ang mga chat ko kay Suwan at ang paalala ng pagtatagpo mula sa dating website. Biglang nanlamig ang hangin sa loob ng kotse. Itinaas ni Ling Weiwei ang aking cellphone. Tumama ang liwanag ng screen sa kanyang namumutlang mukha. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin, bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata. Malamig ang kanyang boses na parang yelo. Chen Feng, nagawa mo pang makipag-date. Mahigpit kong hinawakan ang manibela. Miss, 30 taong gulang na ako. Gusto ko nang magkaroon ng pamilya. Napaka-normal. Bigla siyang tumawa. Magpamilya? Sa anong karapatan kang magpamilya? Pag-ari ka ni Ling Weiwei. Kung wala ang pamilya Lin na nag-aalaga sa'yo. Ano ka ba? Sino yung babae? Guro sa elementarya. Iyan eh. Ang kinikita niya sa isang buwan, sapat ba para bilhin ang relos mo? Ang relos ko na ito ay regalo niya sa akin noong nakaraang taon sa aking kaarawan, 100,000 na Patek Philippe. Noon, basta na lang niya itong ibinato sa akin. Suotin mo yan, huwag mo akong ipapahiya. Humina ako ng malalim. Miss, isa lamang akong bodyguard na inyong inuupahan. Pagkatapos ng kontrata, balak kong magbitiw. Tinitigan niya ako ng mariin. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at padabog na ibinato ang aking cellphone sa windshield. Agad na nabasag ang screen. Magbitiw, makipag-date, Chen Feng. Nananaginip ka. May utang ka sa pamilya Lin, may utang ka kay Ling Weiwei. Hindi mo kayang bayaran habang buhay. Kung wala ang pahintulot ko, walang kang pupuntahan. Pagkatapos ng araw na yon, ako ay ikinulong. Kinuha ni Ling Weiwei ang aking pasaporte at pinalayas niya ako mula sa dormitoryo ng mga bodyguard at pinatira sa basement ng villa. Nagpadala siya ng 2 matatangkad at malalaking bodyguard na nagbabantay sa pinto. Kapag natuto ka na, doon ka lang makakalabas. Nakatayo siya sa harap ng pinto ng basement na nakasuot ng mataas na takong. Nakatalikod sa ilaw, malamig ang boses. Chen Feng, tandaan mo, ako ang pumulot sa'yo. Ang buhay mo ay akin. Hindi kita bibitawan. Kahit sa kamatayan, sa harap ko ka mamamatay. Walang bintana sa basement. Hindi ko makilala ang araw at gabi. Isang madilaw na ilaw lang ang nakasindi. Hindi ko alam kung ilang araw na akong nakakulong. May nagdadala ng pagkain araw-araw. Madalas ay tirang malamig na. Sa 3 gabi, bumukas ang pinto ng basement. Pumasok si Ling Weiwei. Nakasuot siya ng sutlang damit pantulog. Mayroon siyang jacket na nakapatong sa labas, may dalang bote ng alak sa kamay, at may pagsisisi sa mukha. Sinipa niya ang aking binti. Hoy, alam mo na ba ang pagkakamali mo? Nakaupo ako sa sahig at hindi gumalaw. Miss, wala akong kasalanan. Gusto ko lang magpakasal. Para siyang pusang tinapakan ang buntot, biglang nagalit. Itinaas ang bote ng alak at ibinato sa aking noo. Hindi ako umiwas. Nabiyak ang bote. Humalo ang alak sa dugo na dumaloy mula sa aking noo. Maligamgam. Hinihingal siya habang nakatitig sa akin. Mabilis na tumataas at bumababa ang kanyang dibdib. Magpapakasal. Kanino ka magpapakasal? Sa guro sa elementarya na yon? Sinasabi ko sa'yo, pinuntahan ko na ang paaralan niya kahapon. Kapag nagkita pa kayo, kalimutan na niya ang trabaho niya. Bigla akong tumingala. Pumatak ang dugo sa aking mata. Pula ang lahat. Ling Weiwei, sa unang pagkakataon ay tinawag ko siya sa kanyang buong pangalan. Ako ang galitin mo, huwag mo siyang pakialaman. Tiningnan niya ang aking reaksyon. Nagulat siya, pagkatapos ay biglang pumula ang kanyang mga mata. May himig ng pag-iyak at pagkabaliw ang kanyang boses. Pinapili mo siya sa akin. Chen Feng, ang sama-sama mo. 10 taon kitang inalagaan. 10 taon, hindi man lang mapantayan ang ilang araw na kilala ang babaeng iyon. Sumubod siya at sinabunutan ako. Kinamot ng kanyang kuko ang aking leg. Hindi kita papayagang magkita. Hindi kita papayagang magpakasal. Akin ka lang. Akin. Hinayaan ko siyang maglabas ng galit. Hindi ako gumalaw hanggang sa mapagod siya at huminto, hinihingal. Dahan-dahan lang akong nagsalita. Paos ang aking boses. Miss, 10 taon na. 3 beses na akong nasaksak at minsan nabaril para sa'yo. 5 beses na balian ng buto, 2 beses nagkaroon ng concussion, at yung pinakamalala, sali. Nakahiga ako doon ng halos kalahating buwan. Ang perang ibinigay mo sa akin, hindi ko ginastos kahit 1 sentimo. Lahat yun ay nakatago. Sapat na ba yun para bayaran ang buhay na to? Mananatili siya sa dating kinalalagyan. Napakalaki ng magaganda niyang mata na para bang ngayon lang niya ako nakilala. Sa basement, tanging ang kanyang mabigat na paghinga ang maririnig. Maya-maya, bigla siyang tumawa.
Yumuko siya at lumapit sa akin, humihinga ng may halong alak sa aking mukha. Chen Feng, sa tingin mo ba sapat na? Sinasabi ko sa'yo, hindi sapat. Hindi kailanman magiging sapat. Ang utang mo sa akin, kahit sa susunod na buhay, hindi mo mababayaran. Tumayo siya. Malamig akong tiningnan. Ang suwan na yon, 25 taong gulang. Guro sa wikang Filipino sa Jiangcheng Experimental Elementary School. Ang kanyang mga magulang ay nakatira sa lumang residential area sa kanluran ng lungsod. Mayroon siyang isang nakababatang kapatid na lalaki na nag-aaral sa universidad. Tama, hindi ba? Nanginig ang buo kong katawan. Ling Weiwei, huwag mo siyang gagalawin. Umisi siya, napakaganda at napakasama. Depende na lang kung paano ka pipili. Magpatuloy bilang pinakatapat kong aso. Napakasakit. Pero hindi ito kasing sakit ng pagkadismaya sa aking puso. 10 taon na ang nakalipas, unang beses kong nakita si Ling Weiwei. Naglayas siya sa klase para magpunta sa bar. Hinarang siya ng ilang mga hudlom sa isang eskinita. Noon, bagong labas ako sa serbisyo. Nagkataon lang na napadaan ako at tinulungan siya. Hinanap ako ng kanyang ama at nag-alok ng milyong-milyong sweldo kada taon. Para protektahan ko siya habang nag-aaral. Sabi ko masyadong mataas. Ang karaniwang bodyguard ay hindi ganito kamahal. Tinapik ako ng kanyang ama sa balikat. Spoiled si Weiwei at napakasama ng kanyang ugali. Pagpasensyahan mo na lang. Isipin mo na lang na bumibili ka ng insurance. Noon, naisip ko, gaano ba kasama ang ugali? Isa lang siyang spoiled na batang babae. Nang maglaon ko na lang nalaman. Si Ling Weiwei ay hindi isang batang babae. Siya ay isang maganda at malupit na mangangaso. At ako ang kanyang pinakamagaling na armas, at ako rin ang kanyang pinakagagong biktima. Gagong nag-akala na ang 10 taon na pagsasama ay may kaunting pagkakaiba. Noong ika-4 na araw ng umaga, muling bumukas ang pinto ng basement. Pumasok ang sekretarya ni Ling Weiwei, dala ang masaganang almusal, pati na rin ang first aid kit. Chen, kumain ka muna, pinapatawag ka ng binibini para mag-ayos. Sasama ka sa kanya sa farm ng mga kabayo mamayang hapon. Itinaas ko ang aking ulo, pinalalayan na niya ako. Nagniningning ang mga mata ng sekretarya, sabi ng binibini, pag-isipan mo raw ng mabuti. Basta't yumuko ka at humingi ng tawad, at hindi mo nababanggitin ang kasal ni Xiang Qing, ipagkikibit balikat na lang niya ang lahat. Ikaw pa rin ang punong bodyguard ng pamilya Lin, doble pa ang iyong taunang sahod. Tinitigan ko ang sekretarya. Paano kung hindi ako pumayad? Ibinaba ng sekretarya ang kanyang boses, Chen. Bakit pa kailangan? Hindi mo ba alam ang ugali ng binibini? Talagang nagpadala siya ng mga tao sa eskwelahan ni Teacher Su kahapon, kahit wala silang ginawa, malinaw naman ang kanyang babala. Hindi mo siya kayang talunin, magpakumbaba ka na lang, para sa 10 taon ng iyong pagsisikap. Ipinikit ko ang aking mga mata, 10 taon ng pagsisikap nga. 10 taon, para akong isang tapat na satellite na umiikot sa kanya. Nakalimutan ko na mayroon din pala akong gustong buhay. Nang hapon, naligo ako at nagbihis ng malinis na suit. Nilagyan ko ng band-aid ang sugat sa aking noo, tinakpan ko ng turtleneck ang mga galos sa leg ko, at bumalik ako sa pagiging punong bodyguard ng pamilya Lin na walang bahid dungis. Nang makita ako ni Lin Weiwei, nagpakita ng kasiyahan ang kanyang mukha. Nagpasya ka na? Tahimik kong binuksan ang pinto ng kotse, maupo na po kayo, binibini. Sumakay siya habang humuhuni, mukhang maganda ang kanyang pakiramdam, alam ko na hindi mo ako kayang iwan. Dobel na sahod, Chen Feng, ilang relo ang mabibili mo niyan? Samahan mo akong dumalo sa charity gala mamayang gabi, may auction, kung may magustuhan ka. Bibilhin ko para sa'yo, bilang kabayaran sa pagpapahirap ko sa'yo nitong mga nakaraang araw. Bihira siyang magsalita ng mahinahon, at sinubukan pa niyang hawakan ang band-aid sa aking noo, iniiwas ko ang aking ulo. Napatigil ang kanyang kamay sa ere, sumimangot ang kanyang mukha, pero hindi siya nagalit. Maganda ang sikat ng araw sa farm ng mga kabayo, sumakay si Lin Weiwei sa kanyang purong lahing kabayo, tumakbo ng ilang beses. Pagbaba niya, mamula-mula ang kanyang mga pisngi, ihagis mo sa akin ang renda, pumunta ka at tulungan mo akong pakalmahin ang kabayo, parang medyo masigla siya ngayon, mag-ingat ka. Ang kabayong iyon ay talagang balisa at panay ang kanyang paghinga, inilibot ko siya ng 2 beses. Nang handa ko na siyang ibigay kay Mang Ambo, biglang may narinig akong pagsabog sa malayo, parang pumutok na gulong ng sasakyan. Agad natakot ang kabayo, itinaas ang mga paa sa harap at humalakhak, biglang hinila ng malakas ang tali sa aking kamay. Tumakbo ito papunta kay Ling Weiwei, nakatalikod siya at nakikipag-usap kay Mang Ambo. Hindi niya napansin ang panganib, nagtatakbo ang tarandong kabayo, mataas ang mga paa. Malapit na niyang tapakan si Ling Weiwei, wala na akong oras mag-isip, instinct ko na lang siyang itinulak. Itinulak ko siya at sabay higpit ng hawak sa renda ng kabayo, tumindig ang takot na kabayo. Tumama ang mabigat na paa ng kabayo sa aking dibdib, narinig ko ang pag-crack ng aking tadyang, agad kumalat ang matinding sakit sa buong katawan ko.
Sa sandaling ako'y tumilapon, nakita ko ang gulat sa mukha ni Ling Weiwei at ang kanyang walang malay na pag-abot ng kamay. Nakakatawa, sa ganitong oras, umaasa pa rin ako. Bago lamunin ng dilim ang aking kamalayan, naramdaman kong may yumakap sa akin, mainit na likido. Pumatak sa aking mukha, narinig ko ang kanyang hiyaw na may halong pag-iyak, Chen Feng. Hindi ka pwedeng mamatay, hindi kita papayagang mamatay, narinig mo ba? Kung mamatay ka, ipapapatay ko ang buong pamilya ni Suwan, tingnan mo, kahit ang pag-aalala ay parang banta. Tuluyan akong nawalan ng malay. Nagising ako sa na silid ng ospital, makapal ang benda sa aking dibdib. Kahit bahagyang paghinga ay sumasakit na parang pinagpapawisan ako ng malamig. Nakaupo sa tabi ng kama si Ling Weiwei, namamaga ang kanyang mga mata. Para siyang umiyak, ngunit nang makita niya akong dumilat, agad niyang pinalitan ng kanyang karaniwang mapagmataas na ekspresyon. Gising ka na? Sabi ko na nga ba inutil ka, hindi mo man lang kayang kontrolin ang isang kabayo. Halos matapakan na ako. Hirap akong magsalita, tuyo ang lalamunan ko. Binibini, okay lang po ba kayo? Suminghal siya. Anong mangyayari sa akin? Ang lakas mong itulak sa akin, nagasgas pa ang siko ko. Ikaw nga, 3 tadyang ang bali, bahagyang concussion. Sabi ng doktor, kailangan mong humiga ng 3 buwan. Habang sinasabi niya ito, bigla niya akong tinusok sa noo. Chen Feng, ginawa mo to ng sadya, no? Para maawa ako sa'yo. Pumikit ako. Hindi na ako nagpaliwanag. Pumasok ang nurse para magpalit ng gamot, nakita niya ang humpak na marka ng paa ng kabayo sa aking dibdib. Nanginginig ang kamay ko sa takot. Diyos ko, siguradong masakit yan. Walang pasensyang kumaway si Lin Weiwei. Lumabas. Ang tagal magpalit ng gamot. Pumikit ang mga mata ng nurse at mabilis na umalis. Naiwan na naman kaming dalawa sa kwarto. Kinalagkad niya ang upuan, umupo sa tabi ng kama, at nagbalat ng mansanas. Magaspang ang paraan niya ng pagbalat, mas makapal pa ang balat kaysa sa laman. Hoy, mumanga ka. Inabot niya sa akin ang mansanas na puro butas. Umiwas ako, ayaw kong kumain. Agad siyang sumimangot. Ako mismo ang nagbalat nito, hindi mo kakainin. Dati, halos ikamatay mo para lang maibalatan kita ng prutas. Ano't nagmamaasim ka ngayon? Itinaas niya ang mansanas at nagmatigas. Sa huli, naggalit siyang kinagat ito. Kung ayaw mo, huwag. Ngumuya siya ng 2 beses at idinura rin. Anong klaseng mansanas ito? Sobrang asim. Itinapon niya ang mansanas sa basurahan, at tiningnan ako habang nakayakap sa kanyang mga braso. Sabi ng doktor, kung nahuli ka pa ng kalahating oras, mapanganib na. 2 sentimetro na lang ang layo ng talim sa puso mo. Swerte ka pa rin. Tumingin ako sa Kesam. Nga. Swerte. 10 taon akong sumalo para sa'yo, nahihiya na rin si kamatayan na kunin ako. Naging matigas ang kanyang ekspresyon, para bang nasaktan siya sa sinabi ko. Bigla siyang tumayo. Chen Feng, sino nang kinakausap mo ng ganyan? Hindi ba't dapat mo tong gawin? Huwag mong kalimutan ang tungkulin mo. Ibinagsak niya ang pinto palabas. Narinig ko ang tunog ng kanyang takong na nawala sa pasilyo. Dahan-dahan akong bumuntong hininga. Nasira na ang cellphone ko dahil sa kanya, hindi ako makakontak sa labas. Kamusta na kaya si Suwan? Naaalala ko pa rin ang banta ni Lin Weiwei noong araw na yon. Sa ugali niya, talagang kaya niyang saktan si Suwan. Dumating na naman si Lin Weiwei sa gabi. Kasama ang kanyang mga kaibigan, maingay at pinuno ang kwarto. Weiwei, siya ba yung bodyguard na sumalo ng saksak para sa'yo? Wow! Kahit natapakan ng kabayo ang dibdib niya, ang tigas pa rin. May isang lalaking nakakulay asul na buhok ang gustong humawak sa dibdib ko. Sinamaan ko siya ng tingin. Mayabang na nagsalita si Lin Weiwei. Siyempre naman. Ang galing-galing ni Chen Feng. Kung hindi, bakit ko siya gagamitin ng 10 taon? Sabi ng isa pang babae na nakasuot ng sando. Kuya, nakakatuwa ka naman, hindi ka rin pangit. Weiwei, kunin mo na lang siya bilang lalaking nagpapabuhay sa'yo. Si Lin Weiwei ay tumawa at sinabihan siya, anong pinagsasabi mo? Bodyguard lang siya. Ang grupong iyon ay nagkatawanan at nagsimula ng isang party sa aking silid sa ospital na may nakakahilong amoy ng alak. Sumasakit ang ulo ko dahil sa ingay at ilang beses na sinubukang awatin ng nurse ngunit pinagalitan ni Lin Weiwei. Anong ingay? Binayaran ko na ang buong palapag. Gagawin ko ang gusto ko. Tumalon pa siya sa kama, sumasayaw sa ibabaw ng kumot na may dumi sa kanyang mga talampakan. Lahat ng dumi ay kumalat sa puting kumot. Sumasakit ang dibdib ko, hindi ko na kaya. Lumabas kayo. Biglang tumahimik ang silid. Tumingin ang lahat sa akin. Itinaas ni Lin Weiwei ang kanyang kilay. Chen Feng, ulitin mo nga. Naggangalit ang aking mga ngipin habang umuupo ako. Agad na binasa ng malamig na pawis ang aking damit sa ospital. Sabi ko, lumabas kayo. Hospital ito, hindi nightclub. Sumipol ang lalaking kulay asul ang buhok. Uy, ang tigas ng bodyguard. Nagbago ang kulay ng mukha ni Lin Weiwei. Chen Feng, huwag kang maging bastos. Binibigyan kita ng respeto sa pagdala ng aking mga kaibigan para bisitahin ka. Tinitigan ko siya. Hindi ko kailangan ng ganitong respeto.
Pakiusap, lumabas ka. Natigilan siya at nabitawan ang kanyang baso ng alak. Tumama ang mga bubog sa likod ng aking kamay. Nagdulot ito ng maliliit na hiwa ng dugo. Sige, subukan mo ako. Tara na. Napansin ko na dumudugo ang benda sa aking dibdib. Umiling-iling ang nurse habang ginagamot ito. Masyadong sobra naman si Miss Lin para sa kanya kanasugatan. Umiling ako. Sanay na ako. Matapos muling bendaan, hindi ako makatulog sa sakit. Sa kalagitnaan ng gabi, dahan-dahang itinulak ang pinto ng silid. Bumalik si Lin Weiwei. Parang nakainom na naman siya. Paika-ika siyang lumapit sa kama at hinawakan ang aking braso. Chen Feng, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Natatakot lang ako. Naiiyak niyang sinabi, ang paraan ng pagtulak mo sa akin ngayon ay parang noong 10 taon na ang nakalipas sa eskinita. Ngunit nakahiga ka ngayon at hindi ka gumagalaw. Hindi kita magawang gisingin. Akala ko mamamatay ka na. Bumagsak ang kanyang mga luha sa likod ng aking kamay. Napakainit. Tahimik ko siyang tinitigan. 10 na taon na. Ito ang unang beses na humingi siya ng tawad, unang beses na nagpakita ng kahinaan. Pero wala akong maramdaman, gusto ko pang ang tumawa. Senyorita, uminom ka na ng marami. Umiling siya ng todo. Hindi ako lasing. Chen Feng, huwag kang magbitiw ha. Huwag kang maniwala. Hindi na ako magagalit sa'yo. Tataasan ko ang sahod mo, doblehin ko. Hindi, triplehin ko. Kung anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Taranta siyang nanahimik, sinusubukang kumapit sa akin na parang naghahanap ng masasandalan. Dahan-dahan kong binawi ang kamay ko. Senyorita, pagod na ako. 10 taon ay sapat na. Patawarin mo na ako. Biglang tumigil ang kanyang pag-iyak, tiningala ako. Namumula ang mga mata habang tinitigan ako. Gusto mo na ba talagang umalis? Dahil ba doon sa guro sa elementarya? Ano bang meron sa kanya? Anong maibibigay niya sa'yo? Ilang libong piso kada buwan na sahod? Isang lumang bahay? Kapag kasama mo ako, anong gusto mo, makukuha mo? Tiningnan ko siya, isa-isa kong binibigkas ang mga salita. Maibibigay niya sa akin ang aking dignidad. Para siyang nasampal, biglang namutla ang mukha ni Ling Weiwei. Ang ibig mo bang sabihin, hindi kita binigyan ng dignidad? Chen Feng, magsalita ka ng totoo. Sa 10 taon na ito, pinabayaan ba kita? Magkano ang sinasahod ng ibang bodyguard kada taon? Ikaw, magkano? Dinadala kita sa mga mamahaling lugar. Nagdadamit ka ng mga branded, nagmamaneho ng magagandang kotse. Pinutol ko ang kanyang sinasabi. Pero bodyguard pa rin ako. Ako ang sinasabi mo kapag lasing ka. Alaga kong aso. Bumuka ang kanyang bibig. Hindi makapagsalita. Sa huli, bigla siyang tumayo. CJ, gusto mo ng dignidad, di ba? Sasabihin ko sa'yo, Chen Feng, wala ka kung wala ako, Ling Weiwei. Kapag nalaman ni Suwan na nagtapos ka lang ng high school at veteranong sundalo, magugustuhan ka pa kaya niya? Ano bang gusto niya? Yung peklat sa mukha mo? O yung pinagpaguran mong pera? Padabog siyang umalis. Sa pagkakataong ito, hindi na siya lumingon. Nakahiga ako sa ospital sa loob ng kalahating buwan. Hindi na dumalaw si Ling Weiwei, pero nagpadala siya ng sekretarya araw-araw para maghatid ng mga pagkain na nakapagpapalakas. Puno ang buong silid sa ospital. Sa 3 linggo, kaya ko nang bumangon at gumalaw. Habang hindi nakatingin ang nurse, palihim akong lumabas ng ospital at gumamit ng pampublikong telepono para tawagan si Suwan. Ilang ring muna bago niya sagutin. Hello, sino to? Mukhang pagod ang kanyang boses. Sumikip ang lalamunan ko. Teacher Su. Ako to, Chen Feng. May ilang segundong katahimikan. May pagkawalay sa tono niya. Chen, may kailangan ka. Pasensya na kung nawala ako ng komunikasyon nitong mga nakaraang araw. Nasugatan ako ng kaunti. Pinutol niya ako. Alam ko. Sinabi na sa akin ng amo mo. Natigilan ako. Pinuntahan ka ni Ling Weiwei. Binantaan ka ba niya? Mapait na umiti si Suwan. Chen, huwag na lang tayong magkita. Isa lang akong ordinaryong guro. Gusto ko ng tahimik na buhay. Hindi ko kaya ang gulo ng mga mayayaman. Paalam. Ibinaba ang telepono. Hawak ko ang receiver. Matagal akong nakatayo roon. Nagsimulang sumakit muli ang buto sa dibdib ko na kagagaling lang. Mas masakit pa kaysa noong tinadyakan ako ng kabayo. Pauwi sa ospital, lumiko ako papunta sa isang tindahan ng cellphone. Bumili ako ng pinakamurang smartphone at kumuha ng bagong nice card. Pagbukas ko, nakatanggap agad ako ng 12-dosenang text message. Lahat ay galing kay Ling Weiwei. Mangahas kang tumakas sa ospital. Bumalik ka agad dito. Gusto mo bang itigil ko ang pagbabayad sa gamot mo? Ang huling text ay 10 minuto pa lang ang nakakalipas. Chen Feng, isa kang hunyango. Lahat ng ito ay para lang makita ang babaeng yon. Binura ko lahat ng text at binlock ang numero niya. Pagbalik ko sa kwarto, nakaupo si Ling Weiwei sa kama ko. Sobrang dilim ng mukha niya na parang papatay. Saan ka pumunta? Hindi ko siya pinansin at tahimik na humiga sa kama. Bigla niyang hinablot ang kwelyo ko. Tinanong kita, nakipagkita ka ba kay Suwan? Tignan mo siya, handang isugal ang buhay niya para sa isang babae. Tiningnan ko siya ng walang emosyon. Miss,
Oras ng pahinga ngayon. Hindi ko kailangang mag-report sa'yo kung saan ako pupunta. Nanginginig siya sa galit. CJ, napakagaling, Chen Feng. Lumaki na ang ulo mo, ano? Huwag mong kalimutan, hindi pa tapos ang kontrata mo. Kung basta-basta kang aalis ng ospital, pwede kitang kasuhan ng paglabag sa kontrata. Ipinikit ko ang mga mata ko. Bahala ka. Ibinato niya ang lahat ng pwedeng ibato sa loob ng silid, tapos itinuro ako at sinabi. Maghintay ka lang, ipapalayas ko agad ang suwan na yan sa Jiangsheng. Bigla akong napadilat. Lin Weiwei, subukan mo lang siyang galawin. Ngumisi siya. Sa wakas hindi ka na nagpapanggap na patay. Sinasabi ko sa'yo, isang kumpas lang ng pamilya Lin namin. Lahat sila sa pamilya niya, luluhod at magmamakaawa. Umupo ako at tinitigan siya. Kung ganoon, maniwala ka sa akin, bago mo siya galawin, sisiguraduhin kong masisira ang reputasyon mo. Sa loob ng 10 taon, ilang maduduming bagay na ba ang pinagtakpan ko para sa'yo? Alam mo yan. Kapag napuno ako, walang mananalo sa ating lahat. Hindi siya makapaniwalang nanlalaki ang mata. Binabantaan mo ako. Chen Feng, binabantaan mo ako para sa isang babae. Tinanggal ko ang yi sa kamay ko, bumangon at tumayo sa harap niya. Dahil sa tangkad ko, kailangan niyang tumingala sa akin. Binibini, kahit ang kuneho kapag nasukol, nangangagat. 10 taon akong naging aso mo. Hindi ibig sabihin noon, wala na talaga akong galit. Namutla siya at umatras. Baliw ka na. Sasabihin ko to sa tatay ko. Sisiguraduhin kong hindi ka makakapagtrabaho sa Jiangsheng. Tumawa ako. Sige lang. Para marinig din ni Director Lin kung anong mga kalokohan ang ginawa ng kanyang prinsesang anak sa mga nakaraang taon. Halimbawa, 3 taon na ang nakalipas, nagmaneho siya ng lasing at nakabangga ng tao, tapos ako ang pinaako niya. Halimbawa, noong nakaraang taon sa charity event, pinalitan niya ang mga bid item at nagbigay ng peking donasyon. Wala na siyang masabi. Nanginginig ang kanyang labi. Tinitigan niya ako na parang hindi niya ako kilala. Sa huli, nagdabog siyang umalis. Hindi pa ako naging ganoon katapang sa kanya. Sa loob ng 10 taon, lagi akong sumusunod kahit gaano pa siya kalabis. Tinitiis ko na lang. Dahil iniisip ko na hindi naman siya masama, sadyang spoiled lang. Ngayon na naiisip ko. Nakakatawa ako. Noong araw na ma-discharge ako sa ospital, hindi dumating si Lin Weiwei. Tinapos ng sekretary ang mga papeles at iniabot sa akin ang isang bagong cellphone. Pinapadala raw ng Binibini. Sabi niya, magpagaling ka raw mabuti. Walang katapusan ang iyong bakasyon. Babayaran pa rin ang iyong sahod. Mag-isip ka raw mabuti bago mo siya kontakin. Hindi ko tinanggap ang cellphone. Magpasalamat ka sa Binibini para sa akin, pero hindi na kailangan. Babayaran ko na lang ang multa sa paglabag sa kontrata. Ang resignation letter ay ipapadala sa email mamaya. Nagulat ang sekretarya. Chen Ji, seryoso ka ba talaga? Umiyak ng isang gabi ang binibining panganay nang umuwi siya noong araw na yon. Mahal ka talaga niya. Pinutol ko ang sasabihin niya, Xiao Zhang. 5 taon na akong sumusunod kay Lin Weiwei at ilang beses na rin niya akong napagalitan. Natigilan ang sekretarya. Tinapik ko siya sa balikat. Humanap ka ng magandang mapapasukan, huwag kang tumulad sa akin. Nag-aksaya ng 10 taon. Umuupa ako ng maliit na apartment na malayo sa villa ng mga Lin. Simpleng ayos, nakaharap sa timog, may maliit na balkonahe. Kapag maganda ang sikat ng araw, nasisinagan ito. Pumupunta ako sa rehabilitation center araw-araw para magpa-therapy. Unti-unting gumagaling ang sugat sa dibdib ko. Paminsan-minsan ay naiisip ko si Suwan pero hindi ko na siya kinokontak. Tama si Lin Weiwei, napuno ako ng mga sugat at pera para sa pagbebenta ng buhay, wala akong maibibigay sa kanya. 2 linggo akong namuhay ng tahimik. Isang gabi, bumaba ako para magtapon ng basura. Nakita ko sa gate ng subdivision ang isang pamilyar na itim na may batch. Ang plaka nito ay E888. Kotse ng mga Lin bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Lin Weiwei. Pumayat siya ng kaunti, nakasuot ng sunglasses. Sumakay ako sa kotse. Nakatayo lang ako. May kailangan si binibining panganay. Tinanggal niya ang sunglasses niya. Medyo maga ang mga mata niya. Gusto akong makita ng tatay ko. Sumimangot ako. Ano ang kailangan ni Chairman Lin sa akin? Malalaman mo kapag pumunta ka. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pahihirapan. Nag-alangan ako sandali pero sumakay pa rin ako sa kotse. Nakakabigat ang atmosphere sa loob ng kotse. Nakayuko lang si Lin Weiwei at naglalaro sa kanyang cellphone, hindi ito ang kanyang estilo. Malapit na sa bahay ng mga Lin, bigla siyang nagsalita, Chen Feng. Kung sabihin kong nagbago na ako, maniniwala ka ba? Hindi ako nagsalita. Tumawa siya ng mapakla. Alam ko nang hindi ka maniniwala, pero seryoso ako. Marami akong naisip nitong nakaraang kalahating buwan. Dati, ako ang may kasalanan. Pumasok ang kotse sa villa ng mga Lin, nakatayo ang katiwala sa pintuan, seryoso ang ekspresyon. Binibining panganay, hinihintay kayo at si Chen sa silid aklatan ng chairman. Huminga ng malalim si Lin Weiwei. Sige na, mamaya kahit anong sabihin ng tatay ko, huwag kang sumagot. Ako na ang bahala.
Opisina ni Emma Lin sa likod ng pulang kahoy na mesa. Si Lin Hongyuan ay nagbabasa ng mga dokumento. Nang makita kaming pumasok, tiningnan niya kami. Maupo kayo. Hindi ako gumalaw, Lin. Kung may sasabihin kayo, sabihin nyo na. Ibinaba niya ang mga dokumento at tiningnan ako. Nabalitaan kong magre-resign ka. Inaaway ka ba ni Weiwei? Tiningnan ko si Lin Weiwei. Kinakabahan niyang pinaglalaruan ang kanyang mga kamay. Personal kong dahilan, gusto kong magpalit ng trabaho. Ngumiti si Lin Hongyuan. Nakakahiya naman sa akin. Sa loob ng 10 taon, ang ginawa mo para kay Weiwei. Nakita ko ang lahat. Kung hindi dahil sa iyo noong nakaraang taon, pinatay na siya ng mga kidnapper. May utang na loob sa iyo ang aming pamilya. Lin, binuksan niya ang drawer. Kinuha ang isang tseke at itinulak sa akin. 30 milyon. Kung kulang pa, dadagdagan ko. Natigilan ako. Lin, ano pong ibig sabihin nito? Kabayaran sa'yo. Kunin mo ang pera, umalis ka sa Jemcheng. Bata pa si Weiwei. Wala pa siyang alam. Hindi ka dapat sumunod sa kanyang mga kapritso. Biglang tumayo si Lin Weiwei. Tay, hindi ba't hindi ito ang napag-usapan natin? Nanlamig ang mukha ni Lin Hongyuan. Tumahimik ka. Kulang pa ba ang kahihiyan? Mamatay-matay ka para sa isang bodyguard. Inilagay mo sa kahihiyan ang mukha ng pamilya. Lin, tumingin siya sa akin. Lumambot ang kanyang tono. Chen Feng, mabait kang bata. Pero hindi kayo pwede ni Weiwei. Kunin mo na ang pera, huwag mo siyang pahirapan. Tiningnan ko ang tseke. Bigla kong gustong tumawa. Lin, sa tingin niyo ba, pinoprotektahan ko ang inyong anak sa loob ng 10 taon? Para sa pera, tinaasan ako ng kilay ni Lin Hongyuan. Kung hindi, ano? Hindi kaya gusto mo talaga si Weiwei? Lumiwanag ang mga mata ni Lin Weiwei, umaasa na tiningnan ako. Umiling ako. Hindi ko siya gusto. Dati, tungkulin ko lang yon. Ngayon, isa na lang siyang ordinaryong tao sa akin. Biglang namutla ang mukha ni Lin Weiwei. Sumingkit ang mga mata ni Lin Hongyuan. Kung ganoon, mas nararapat mong kunin ang pera. Tutal, para sa pamilya namin, pamilya Lin. Nagbenta ako ng 10 taon ng buhay ko, hindi kita hahayaang magtrabaho ng walang kapalit. Kinuha ko ang tseke. Pinunit sa 2, itinapon sa mesa. Hindi na kailangan. Ang bayad sa paglabag sa kontrata ay babayaran ko ayon sa kontrata. Paalam. Pagtalikod ko para umalis, sumugod si Lin Weiwei at hinawakan ako. Chen Feng, huwag kang umalis. Walang problema kung hindi sang-ayon ang tatay ko. Sasama ako sa'yo. Galit na galit si Butler Lin, hinarang ang kanyang amo. Sumugod ang mga bodyguard mula sa labas. Pinigilan si Lin Weiwei. Nagpumiglas siya. Bitawan niyo ako. Chen Feng, kung mangahas kang umalis, hindi kita mapapatawad habang buhay. Hindi ako lumingon at lumabas ng villa. Kumampas ang hangin sa mukha ko. Medyo malamig. Umugong ang cellphone ko. Unang text ito mula sa bagong numero. Galing sa hindi kilalang numero. Chen Feng, napakasama mo. Pero hindi kita pakakawalan. Kahit saan ka magtago, mahahanap kita. Galing kay Lin Weiwei. Nalaman niya agad ang signal ko. Binura ko ang text message. Pumara ako ng 2 taxi. Manong, pakibilisan po. Sa rearview mirror. Lumayo ang villa ng mga Lin parang isang marangyang kulungan. Sa wakas nakatakas ako. Pero hindi mapakali ang puso ko. Sa ugali ni Lin Weiwei, hindi siya basta-basta susuko. Ang sinabi niyang hindi niya ako pakakawalan ay hindi lang galit, parang babala. Sa kalagitnaan ng biyahe, nagulat ang driver. Yung may batch sa likod. Kasunod natin kanina pa. Tiningnan ko sa rear view mirror. Kotse nga ng mga Lin. Manong, kaya bang takasan? Ngumisi ang driver. Minamaliit mo ba ako? Dati akong racer. Apak niya sa gasolina. Mabilis na sumingit ang taxi sa gitna ng traffic. Sumuot sa 2 yellow light. Sa wakas nawala ang buntot. Dinagdagan ko ng 200 pesos. Masayang inabot ng driver ang kanyang calling card. Sa susunod na kailangan mo ng sasakyan, tawagan mo ako. Pagbalik sa maliit kong apartment. Nilock ang pinto, sinuri ang lahat ng bintana. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makasigurong ligtas. Kilalang-kilala ko ang ugali ni Lin Weiwei, kapag hindi niya nakuha, sisirain niya. Ganyan siya lagi. Nag-vibrate ang cellphone ko. Si Suwan ang tumatawag. Medyo nagulat ako. Sinagot ko pa rin. Pero si Lin Weiwei pala ang nasa kabilang linya, umiiyak at lasing. Chen Feng, bakit ayaw mo sa akin? Saan ako nagkulang kumpara sa guro na yon sa elementarya? Bumalik ka na, pwede ba? Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Maingay ang background. Parang nasa bar siya. Napakunot ako ng noo. Bini-bini. Lasing po kayo. Ibigay niyo po ang telepono sa katabi niyo. Tumawa ang kanyang kapatid. Walang katabi. Ako lang mag-isa. Nasa Night Colors bar ako. Maraming lalaki ang nakatingin sa akin. Sa tingin mo gusto nila akong masama sa kama? Biglang lumungkot ang puso ko. Ang Night Colors bar ay kilalang magulong lugar sa Jemcheng. Maghintay ka lang dyan. Papuntahin ko ang mga bodyguard ng pamilya Lin para sunduin ka. Bigla siyang sumigaw. Huwag mo silang tawagin. Ikaw ang gusto kong pumunta. Kung hindi ka pupunta, sasama na lang ako kahit kanino.
Ibinaba niya ang telepono. Tinawagan ko ulit, naka-off na. Naglakad-lakad ako sa loob ng bahay. Sa huli, hindi ko kayang baliwalain na lang siya. Ginamit ko ang bagong cellphone ko para tawagan ang pinuno ng mga bodyguard ng pamilya Lin. Nasa Night Colors Bar ang binibini. May nangyari yata. Puntahan niyo at tingnan. Nag-aalangan ang pinuno. Chen Feng. Pinagalitan kaming lahat ng binibini kanina. Sabi niya papaputukan niya kami kapag nakita niya kami. Bukas pa ang dating ng mga bagong bodyguard. Baka pwede ikaw na lang ang pumunta. Hinilot ko ang aking sentido. Ipadala mo sa akin ang address, pero huwag mong sabihin na ako ang nagpapasabi. Nagpasalamat ng paulit-ulit ang pinuno. Pagkalipas ng 10 minuto, nagtaksi ako papunta sa Night Colors Bar. Natagpuan ko si Ling Weiwei sa isang sulok ng lounge. Lasing na siya at nakasubsob sa mesa. Nakababa na ang kalahati ng strap ng kanyang damit. Ilang lalaki sa paligid ang nakatingin sa kanya nang may masamang intensyon. Lumapit ako at itinulak sila palayo. Ipinulupot ko sa kanya ang jacket ko. Weiwei, gising. Nagmulat siya ng mga mata na parang naguguluhan. Nakita niya ako. Bigla siyang ngumiti. Chen Feng, pumunta ka pa rin. Hindi mo ako matiis, di ba? Sinubukan ko siyang itayo pero nanghihina siya at yumakap sa akin. Ihatid mo ako sa bahay, huwag sa villa, sayo. Kumunot ang noo ko, hindi ito tama. Bigla siyang lumapit sa tainga ko. Ang hininga niya ay may amoy alak. Kung gayon, dalhin mo ako sa hotel, tayong dalawa lang. Umatras ako ng isang hakbang. Binibini, magdala ng respeto sa sarili. Biglang lumamig ang kanyang tingin. Nagpapanggap ka pang matino. 10 taon na kitang kasama. Wala ka man lang bang nararamdaman? Hindi ba mas maganda ang katawan ko kaysa kay Suwan? Sabi niya habang sinusubukang punitin ang kanyang palda. Hinawakan ko agad ang kamay niya. Kung magpapatuloy ka, kailangan kong tawagan si Yilin. Bigla siyang natigilan. Unti-unting pumula ang kanyang mga mata. Chen Feng. Isa kang hunghang. Sa huli, inihatid ko pa rin siya pabalik sa villa ng mga Lin. Tuwang-tuwa ang mayordoma nang makita ako. Chen, bumalik na kayo. Ibinigay ko si Ling Weiwei sa kanya. Sobra siyang nakainom. Alagaan mo siya. Pagtalikod ko para umalis, bigla akong niyakap ni Ling Weiwei mula sa likod. Huwag kang umalis. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Hindi na kita abusuhin. Pinagalitan kita. Ibibigay ko sa iyo ang dignidad na gusto mo. Huwag mo akong iwan. Nanginginig siya sa pag-iyak, parang batang inabandona. Nanatili akong nakatayo. Halo-halo ang nararamdaman ko. 10 taon. Kahit aso. Mayroon ding damdamin. Lalo na kung tao. Ngunit may mga linya na hindi dapat tawirin. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang mga daliri. Binibini. Magandang gabi. Dumausdos siya sa karpet, nakatingin sa akin. Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Chen Feng, pagsisisihan mo ito. Kinabukasan, nagsimula akong maghanap ng bagong trabaho. Ngunit mabilis kong napansin na may mali. Lahat ng kumpanyang nag-interview sa akin, nang makita ang resume ko, umiiwas ng tingin. Paumanhin. Hindi na kami tumatanggap ng security guard. Napakahusay mo. Masyadong maliit ang templo namin para sa isang bodha na katulad mo. Kahit ang kumpanya ng paglilipat ay tumanggi. Pare, hindi sa ayaw namin sayo. Ay, alam mo na. Nakatayo ako sa kalye, tumatawag sa dating boss ko sa security company. Nag-aatubili ang kausap. Chen Feng, hindi sa ayaw kitang tulungan. Nagbanta ang mga Lin sinumang kumuha sa iyo ay kalaban nila. Sinong inaway mo? Ang babaeng iyon pa. Binabaan ako ng telepono. Tinitigan ko ang mga sasakyan. Bigla akong napatawa. Sage, Lin Weiwei. Gusto mo talaga nito, ano? Hapon, pumunta ako sa labor market para maghanap ng trabaho. Kakatanggap ko pa lang ng trabaho na maghakot ng mga gamit ng tumawag ang employer, nagbago ang ekspresyon. Hindi na itutuloy ang paghakot. Doblehin ko ang deposito mo. Magmadali kang umalis. Tahimik akong nag-impake ng pera at umalis. Pagdating ko sa eskinita, hinarang ako ng 2 lalaking nakaitim. Chen, iniimbitahan ka ni Miss Lin para magkape. Nakilala kong mga bagong bodyguard sila ng mga Lin kung hindi ako pupunta. Ipinakita nila ang taser gun. Kung gayon, pasensya na. Sa loob ng pribadong silid ng tea house, nagtitimpla ng tsaa si Lin Weiwei. Bihasa ang kanyang mga kamay, hindi katulad ng kanyang normal na estilo. Umupo ka. Inilapit niya sa akin ang isang tasa ng tsaa. Wui Mountain de Hongpao, koleksyon ng tatay ko. Hindi ko ginalaw. Miss, sabihin mo na kung anong gusto mo. Tiningnan niya ako sa mata. Maayos ba ang paghahanap mo ng trabaho? Umisi ako. Salamat sa'yo. Walang gustong kumuha sa akin. Hinihipan niya ng dahan-dahan ang tsaa. Bumalik ka sa mga Lin. Dodoblehin ang iyong taunang sahod, may sasakyan at bahay. Ang tungkulin mo lang ay ang kaligtasan ko. Hindi mo kailangang gumawa ng iba pang gawain. Gusto mo ng respeto, ibibigay ko sa'yo. Kahit huminto siya, maaari akong humingi ng tawad sa'yo. Para sa lahat ng nagawa ko noon. Medyo nagulat ako pero agad akong natauhan. Ano ang kondisyon? Lumayo ka kay Suwan. At saka,
Hindi ka pwedeng mag-resign kahit kailan. Tumayo ako. Wala na tayong pag-uusapan. Padabog niyang ibinagsak ang tasa. Chen Feng, huwag kang maging bastos. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nagpakumbaba ng ganito. Lumakad ako papunta sa pinto. Kung ganoon, huwag mo akong pilitin. Maghiwalay na tayo. Buksan mo ang pinto. 4 na bodyguard ang nakaharang sa pinto. Narinig ko ang boses ni Ling Weiwei mula sa likod. Ngayon, 2 lang ang pagpipilian mo. Kung magre-renew ka ng kontrata o ilalabas kang patay. Lumingon ako sa kanya. Sigurado ka bang gagawin mo yan? Tinaasan niya ako ng kilay. Sa tingin mo ba hindi ko kaya? Tumawa ako. Subukan mo. Sa sumunod na segundo, sumugod ang pinakamalaking bodyguard. Umilag ako at tinamaan ko siya sa likod gamit ang aking siko. Sabay-sabay na sumugod ang 3. Masikip ang loob ng tea room kaya mahirap umiwas. Tinamaan ako sa dibdib. Malakas ang sipa. Dumilim ang paningin ko pero 10 taon akong sanay sa ganitong buhay. Hindi ako basta-basta. Pagkatapos ng 5 minuto, ang 4 na bodyguard ay nakahiga sa sahig at umuungol. Pinunasan ko ang dugo sa gilid ng aking bibig at tumingin kay Ling Weiwei na namumutla. Miss, gusto mo pa bang ituloy? Kinagat niya ang kanyang labi. Bigla siyang kumuha ng kutsilyo at itinutok sa kanyang leg. Chen Feng, kung aalis ka ngayon, magpapakamatay ako. Nanlaki ang mga mata ko. Baliw ka na ba? Nanginginig ang kanyang kamay. Nasugatan na ang kanyang balat. Dumugo na. Nababaliw na ako. Ikaw ang may kasalanan. Anong gagawin ko kung umalis ka? Sino ang magpoprotekta sa akin? Sino ang bibili ng tsaa para sa akin ng 3:00 ng madaling araw? Sino ang sasalo ng bala para sa akin? Dahan-dahan akong lumapit at inalis ang kutsilyo. Hindi ko bibitawan maliban na lang kung papayag kang bumalik. Emosyonal siya. Mas lumalim pa ang sugat. Dumaloy ang dugo sa kanyang leg. Bigla akong sumugod para agawin ang kutsilyo. Nagpumiglas siya. Nasugatan ako sa braso dahil sa kutsilyo. Dumugo ako ng husto. Pagkatapos ay nagtagumpay akong agawin ang kutsilyo at itinapon ito sa malayo. Napasandal siya sa sahig at umiyak. Chen Feng, tiningnan ko ang sugat sa kanyang leg. Hindi ko talaga maintindihan ang ginagawa mo. Nasaan ang first aid kit? Itinuro niya ang kabinet. Kinuha ko ang koton at benda at lumuhod para gamutin siya. Hindi malalim ang sugat pero delikado ang lugar. Tumingala siya sa akin. Tumutulo ang kanyang mga luha. Dati, hinihipan mo pa yan. Sabi ko kapag hinipan, hindi na masakit. Natigilan ang kamay ko. Noon pa yon. Bigla niya akong hinawakan sa paa. Kung sasabihin kong nagbago na ako, hindi ka maniniwala, di ba? Hindi ako nagsalita, maingat na idinikit ang gasa at tumayo. Huwag ka nang gagawa ng kahangalan. Aalis na ako. Hindi na siya bumalik. Pero nang buksan ko ang pinto, mahina niyang sinabi, Chen Feng, si Suwan. Magpapakasal na. Bigla akong lumingon. Anong sinabi mo? Pilit siyang umiti ng mapait. Ang taong gustong guluhin ng mga Lin, hindi makakatagal sa Jiangcheng. Tinanggap ng mga magulang niya ang 500,000 at pinilit siyang magpakasal sa isang tagapagpatag ng lupa. Ngayon daw ang araw ng pagpapakasal. Bumalik ako sa silid saa at hinawakan siya sa balikat. Anong ginawa mo sa kanya? Hinayaan niya akong hawakan siya, walang buhay ang mga mata. Wala akong ginawa. Pinakita ko lang sa kanya ang realidad. Ganyan talaga ang mundo. Pera at kapangyarihan ang naghahari. Hindi mo siya kayang protektahan, Chen Feng. Binitawan ko siya. Tumakbo ako palabas. Habang tumatakbo, tinatawagan ko si Suwan, laging naka-off ang cellphone. Tinawagan ko ang eskwelahan. Nag-aalangan akong magsalita. Nag-leave si Teacher Su. Sabi niya may mahalagang okasyon. Pumara ako ng motorsiklo. Binigyan ko ang driver ng 1,000 piso. Sa munisipyo, bilis. Pagdating ko, nakita ko si Suwan na bumababa sa sasakyan, nakasuot ng puting bestida. Maputla ang kanyang mukha. Sa tabi niya ay isang pandak na lalaki na nakahawak sa kanyang baywang. Tumakbo ako at itinulak ang lalaki. Suwan, anong nangyayari? Nang makita niya ako, agad namula ang kanyang mga mata. Ginoong Chen, paano ka? Dahan-dahang lumapit ang pandak na lalaki. Sino ka ba? Mangahas kang hawakan ng asawa ko. Tinitigan ko si Suwan. Sabi mo masarap ang adobo. Sabi mo gusto mo ng tahimik na buhay. Ito ba ang pinili mong katahimikan? Tumulo ang kanyang mga luha. Tinanggap ng nanay ko ang pera. Kailangan operahan ang tatay ko sa ospital. Paumanhin. Hinila siya ng pandak na lalaki. Anong sinasabi ng lalaking ito? Magpakasal na tayo. Agad kong pinigilan ang kamay niya. Ayaw niya, hindi mo ba nakikita? Ngumisi ang lalaki. Natanggap na ang 50,000 abay, siya pa ba ang magdedesisyon? Umalis ka, kung hindi. Hindi ko na siya pinatapos magsalita, direkta ko siyang sinuntok. Bumagsak ang lalaki at umaray. Natakot si Suwan at hinawakan ako. Chen Feng, huwag mong saktan. Ang bayaw niya ay hepe ng istasyon ng pulisya. Binaliktad ko ang kamay niya at hinawakan ang pulso niya. Sumama ka sa akin. Babayaran ko ang pera para sa'yo. Ako ang sasagot sa operasyon ng iyong ama.
Natulala siya at tumingin sa akin. Saan ka kukuha ng ganoong karaming pera? Pinunasan ko ang kanyang mga luha. 10 taong pagbebenta ng buhay. Palalayain ka ba nito? Mula sa likod ay narinig ang sigaw ng lalaki. Suwan! Subukan mong paalisin ako. Sisiguraduhin kong hindi na makakakilos ang buong pamilya mo sa Jiangsheng. Lumingon ako at malamig siyang tiningnan. Sabihin mo sa bayaw mo, galawin lang ang pamilya Su, ilalantad ko ang hindi pagbabayad ng buwis ng Lin Corporation. Tignan natin kung sino ang unang hindi makakakilos. Agad na natahimik ang lalaki. Namumutla. Hinila ko si Suwan at umalis. Sumakay kami ng taxi pabalik sa apartment ko. Tahimik lang siya. Nang makarating kami sa ibaba ng building, mahina niyang tinanong, bakit mo ako tinutulungan? Nagbayad ako ng pamasahe sa taxi. Dahil sinabi mong masarap ang adobo. Gusto kong tikman. Napangiti siya habang umiiyak pero nag-aalala pa rin. Paano ang pamilya Lin? Tumingala ako sa bintana ng apartment. Unahin nating ayusin ang problema mo. 50,000 ililipat ko sa iyo ngayon. Umalis ka na para isauli ang abay. Umiling siya. Hindi ko maaaring tanggapin ang pera mo. Direkta akong nag-transfer sa pamamagitan ng online banking. Gumawa ka na lang ng promissory note ayon sa interes ng bangko. Tumingin siya sa akin. Bigla siyang humakbang papalapit at niyakap ako. Chen Feng, salamat sa'yo. Nanigas ang katawan ko. Sa loob ng 10 taon. Nagagalit si Lin Weiwei, nagbabasag ng gamit at nananakit. Kapag masaya, yayakap din siya sa akin. Pero hindi katulad ng yakap na ito, simple at mainit. Walang anumang kalkulasyon. Mahina kong tinapik ang kanyang likod. Akyat ka muna. Namula siya at bumitaw. CJ, isang maliit na apartment, isang silid at sala. Ang linis at ayos, medyo nagulat siya. Akala ko magulo ang dormitoryo ng mga lalaki. Inabutan ko siya ng tubig, gawin na nakuha ko sa militar. Hawak niya ang baso ng tubig. Nag-aalangan siya sandali. Yung si Miss Lin, baka guluhin ka ulit. Tumingin ako sa labas ng bintana. Darating din yan. Mag-leave ka muna, magtago ka muna. Pagkatapos kong ayusin ang lahat, tumango siya. Lilipat ang papa ko sa probinsya para maoperahan sa susunod na linggo. Sasama ako para magbantay. Siguro abuti ng 1 buwan. Pagdating ng araw na yon, namula na naman siya. Ipagluluto kita ng adobo. Umiti ako. CJ, pagkaalis ni Suwan, tumayo ako sa balkonahe. Nakita ko sa lilim sa baba ang kulay itim na Mercedes na nakaparada. Kotse na Ling. Tama nga. Tumunog agad ang telepono. Ang boses ni Lin Weiwei ay kasing lamig ng yelo. Bayani ka na naman. Subukan mong galawin ang sasakyan ni Ling. Pinahirapan ako sa lahat ng paraan. Na-freeze ang bank account ko. Bigla ang ipinapaalis ako ng landlord. Pati kuryente at tubig ay pinutol ng walang dahilan. Pumunta ako sa bangko para mag-imbestiga. Naawa sa akin ang teller. Chen, sangkot po ang account niyo sa money laundering. Pansamantala pong i-freeze para imbestigahan. Alam kong gawa to ni Ling. Hindi na ako nakipagtalo. Nag-withdraw na lang ako ng pera para may magamit. Pagdating ko sa eskinita, hinarang ako ng 3 siga. Mga pre, pahingi naman ng pera. Tinitigan ko sila. Pinapunta kayo ni Lin Weiwei, no? Tumawa ang ulo ng mga siga. Sino si Lin Weiwei? Hindi namin kilala. Basta naiinis kami sayo. Pagkasabi niya, sumuntok siya. Sinalo ko ang braso niya. Tanong ko ulit sa huling pagkakataon. Pinapunta kayo ni Ling? Kumuha ng kutsilyo ang 2 at sumugod. Sinipa ko ang isa, inagaw ko ang kutsilyo at itinutok sa lig ng ulo ng mga siga. Sabi ko, natakot ang ulo ng mga siga. Subukan mo, subukan mo. Pinapunta kami ni Miss Lin para bigyan ka ng leksyon. Sabi niya may premyo kapag napuruhan ka. Itinapon ko siya. Umalis na kayo. Sabihin mo sa kanya, sa susunod, hindi ako magdadalawang isip na magpakamatay kasama siya. Tumakbo paalis ang mga siga. Tumayo ako sa harap ng giba, tinitignan ang mga basag na bintana. Biglang nakaramdam ako ng pagod. 10 taon. Parang buhay ako sa The Truman Show. Ang lahat ay kontrolado ng pamilya Lin. Tumunog ang cellphone ko. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot ko, Chen Feng, narinig kong sinaktan mo ang mga ipinadala ni Weiwei. Umisi ako. Gusto bang ipagtanggol ni Chairman Lin ang kanyang anak? Nagbuntong hininga siya. Spoiled si Weiwei dahil sa akin. Pero gusto kong maintindihan mo na hindi mo kayang kalabanin ang pamilya Lin. Iwanan mo si Weiwei at lahat ng bagay ay makakalimutan. At higit pa, tumigil siya. Kung talagang gusto mo si Weiwei, maaari kong pag-isipan. Nagulat ako. Pag-isipan ng ano? Ang tungkol sa inyong 2. Kaisa-isa ko lang anak si Weiwei. Sa hinaharap, mapupunta rin ang Lin Corporation sa kanya at sa kanyang asawa. Tumawa ako. Chairman Lin, sa tingin niyo ba'y pinoprotektahan ko ang inyong anak sa loob ng 10 taon dahil dito? Tumahimik siya saglit. Gusto ng mga tao na umangat sa buhay. Walang nakakahiyang doon. Kumpara sa guro sa elementarya, mas marami ang maibibigay sa iyo ni Weiwei. Tumingin ako sa malayo sa gusali ng Lin Corporation. Maraming maibibigay.
Pero hindi niya maibibigay ang pinakamahalaga sa akin. Ano yon? Kalayaan. Matagal na katahimikan sa kabilang linya. Sa huli, sinabi niya magsisi ka. Ibinaba ang telepono. Kinagabihan, pumunta ako sa supermarket para bumili ng tinapay. Nakasalubong ko si Suwan. May dala siyang lalagyan ng pagkain. Dadalhan sana kita ng braised pork. Narinig kong lumipat ka na. Tinitigan ko ang kanyang mga daliring mapula dahil sa init. Espesyal na ginawa. Yumuko siya. Gusto kong magpasalamat sa'yo. Dinala ko siya sa kalsada para tikman. Binuksan ko ang lalagyan. Mabango ang amoy ng braised pork. Bulong niya. Unang beses kong magluto para sa isang lalaki. Baka hindi masarap. Kumuha ako ng isang piraso at isinubo. Malambot at hindi nakakasawa. Masarap. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Talaga? Mas masarap pa kaysa sa Top Kailo. Nagulat siya. Nakapunta ka na sa Top Kailo. Napakamahal doon. Umiti ako. Dati akong sumasama sa boss doon. Hindi na siya nagtanong pa. Tinitignan ang sugat sa braso ko. Nakipag-away ka na naman. Ayos lang. Kumuha siya ng cotton buds at maingat akong dinisinfect, si Chen Feng. Ano ba talaga ang ginagawa mo dati? Bakit laging may gulo na humahabol sa'yo? Tinitignan ko ang malayo na neon lights. Nagsisilbing babysitter sa isang spoiled na dalaga. Sabi niya, sigurado, umaasa siya sa'yo. Tumingin ako sa kanya. Bakit mo nasabi yan? Kasi nagbibigay ka ng seguridad. Namula na naman ang mukha niya. Nililigpit ang baunan. Kailangan ko nang umuwi. Bukas ang operasyon ng tatay ko. Hahatid ko siya sa bus stop. Pagdating ng bus, bigla siyang lumingon at isinuksok sa akin ang isang anting-anting. Tingnan mo, para sa proteksyon. Sana, hindi ka na makipag-away. Umalis na ang boss. Hawak ko ang anting-anting na may bakas pa ng init ng katawan. Sa loob ng 10 taon, si Ling Weiwei ay nagbigay na ng napakaraming mamahaling relo at luho. Ngunit hindi pa nagbigay ng ganitong simpleng regalo. Sa ikatlong araw, nagpa siya akong umalis ng Jiangsheng. Nang bumibili ng tiket ng bus, kakaiba ang tingin ng tindera. Bumaba ang bintana ng kotse. Si Ling Weiwei, suot ang kanyang sunglasses. Sumakay. Hinila ko ang pinto ng kotse at umupo. Ano ba ang dapat kong gawin para palayain mo ako? Tinanggal niya ang kanyang sunglasses. Sobrang maganang kanyang mga mata. Samahan mo ako ng 3 araw. 3 araw lang. Pagkatapos, tuluyan na kitang palalayain. Hindi na kita guguluhin. Sumimangot ako. Sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Naglabas siya ng kasunduan. Nakasulat sa papel. May notaryo. Pagkatapos ng 3 araw, ibabalik ko sa'yo ang kalayaan mo. Kasama ang pagtatapos ng lahat ng kontrata. Dagdag na 3 milyong kompensasyon. Tiningnan ko ang mga kondisyon. Malinaw naman na nakasulat. Bakit 3 araw? Tumingin siya sa labas ng bintana. Malapit na ang birthday ko. Sa loob ng 10 taon, lagi mo akong sinasamahan sa pagdiriwang. Isipin mo na lang na huling beses na ito. Tumahimik ako ng ilang sandali. CJ, pero may mga kondisyon. Walang pisikal na kontak. Walang sapilitang paggawa ng kahit ano. Hindi sasaktan si Suwen. Ngumisi siya. Deal. Unang araw. Pinapunta niya ako sa amusement park. Katulad ng ordinaryong magkasintahan. Pumila sa mga rides. Nang sumakay sa roller coaster, natakot siya kaya hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Halos mabingi ako sa sigaw niya. Pagkatapos bumaba, sumuka siya ng todo. Inabutan ko siya ng tubig, bakit pa kasi? Pinunasan niya ang kanyang bibig habang nakangiti. Matagal na raw niyang gustong maglaro ng ganito, pero laging sinasabi ng kanyang ama na delikado. Nang kumain ng ice cream sa tanghalian, nagkalat ito sa kanyang bibig. Wala sa loob na pinunasan ko ito gamit ang tissue. Ang kilos ay parang natural na nangyari sa nakalipas na 10 taon. Natigilan siya at biglang namula ang kanyang mga mata. Chen Feng, binawi ko ang aking kamay, pasensya na. Yumuko siya at tahimik na tinapos ang ice cream. Nang hapon, sumakay kami sa Ferris wheel, at nang marating ang pinakamataas na punto. Bigla niyang sinabi, sa totoo lang, alam kong nakakainis ako, masama ang ugali ko. Mapagpanggap, hindi makatwiran. Pero nang sabihin mong aalis ka. Napahikbi siya, napagtanto ko na ikaw na lang ang mayroon ako. Abala ang mga magulang sa negosyo, ang mga kaibigan ay gusto lang ang pera namin. Ikaw lang. Ang tahimik na naglilinis ng kalat pagkatapos kong magkagulo, ang nagbabantay sa labas kapag nananaginip ako ng masama. Ang buong gabi na nagbabantay sa akin kapag nilalagnat ako. Tinitigan ko ang tanawin ng ilog sa labas ng bintana. Trabaho ko yon. Umiling siya. Hindi. Noong nakaraang taon, nang makidnap ako. Nang harangan mo ako noong saksak, nalaman ko na. Wala nang ibang tao sa mundo ang magmamahal sa akin ng katulad mo. Dahan-dahang bumababa ang Ferris wheel. Tanong niya ng mahina. Kung wala si Suwan, magkakagusto ka ba kahit kaunti sa akin? Tumahimik ako. Nang makarating sa lupa, saka lang ako nagsalita. Walang gikungwi sa buhay. Tumulo ang kanyang mga luha at agad niya itong pinunasan. Naiintindihan ko. Kinabukasan, pinaturuan niya ako ng self-defense.
Sa hiwen ng villa, habang ipinapakita ko ang mga galaw, bigla niya akong niyakap mula sa likod. Ganyan ba sinasaklaw ang masasamang loob? Natigilan ako. Binibini. Pakibitiwan po ako. Ayaw niya bumitaw. Huling araw na. Payagan mo akong yakapin ka kahit saglit lang. Hinila ko isa-isa ang kanyang mga daliri. Humarap ako sa kanya. Malinaw na nakasulat sa kontrata. Dinilat niya ang kanyang mga mata na may pamumula at tinitigan ako. Ganito ba talaga ako kasuklam-suklam sa'yo? 10 taon, kahit aso nagwawagayway na ng buntot. Kalmado ko siyang tiningnan. Sa wakas nasabi mo rin, sa puso mo, aso pa rin ako. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata, putlang-putla ang mukha. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Itinigil ko ang pagpupunas ng tuwalya. Tapos na tayo para sa araw na ito. Hinawakan niya ako. Paumanhin, hindi ko sinasadya ang mga sinabi ko. Binawi ko ang aking kamay. Bukas ang huling araw. Sana tuparin mo ang iyong pangako. Sa ikatlong araw, niyaya niya akong pumunta sa tabing dagat para raw manood ng paglubog ng araw. Pagdating ko, nakasuot siya ng puting bestida, nakatayo sa mga batuhan. Hinihipan ng hangin ang kanyang mahabang buhok, tila mayroon siyang marupok na ganda. Lumingon siya sa akin. Ngumiti siya. Dati kapag niyaya kitang samahan akong manood ng dagat, lagi mong sinasabing delikado. Ang ganda pala talaga. Tumayo ako sa tabi niya. Mabilis lumamig pagkatapos lumubog ang araw. Madaling magkasakit. Iniling niya ang kanyang ulo sa akin. Chen Feng, sa 10 taong ito, mayroon bang kahit isang sandali na itinuring mo ako bilang isang babae? Tinitigan ko ang dagat. Wala. Lumungkot ang kanyang mga mata. Kahit isang segundo, wala. Matagal siyang natahimik. Hanggang sa tuluyang lumubog ang araw sa dagat, saka lamang siya mahinang nagsalita. CJ, talo ako, tanggap ko. Bumalik sa kotse. Inabot niya sa akin ang isang file. Nandito lahat ang napagkasunduan sa kasunduan. Seke na 3 milyong piso, liham ng pagbibitiw, at saka. Tumigil siya. Ang mga gastusin sa ospital ng mga magulang ko. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Naayos ko na rin ang mga taga-demolish. Hindi siya nila gagambalain. Medyo nagulat ako. Salamat. Tumingin siya sa labas ng bintana. Walang anuman. Chen Feng, tatanungin lang kita. Sa 10 taong ito, wala ka talagang kahit katiting na wala. Nanginginig ang kanyang balikat. CJ, huminto ang kotse sa tapat ng apartment ko. Pagbaba ko ng sasakyan, bigla niya akong tinawag. Teka, may nakalimutan pa ako. Inabot niya ang isang kahong velvet, regalo sa kaarawan. Dati, lagi mo akong binibigyan. Ngayon, ako naman. Binuksan ko ito. Isang lumang relo militar. Nakaukit sa dial ang key kumpanayang balisong. Bigla akong napatingala. Paano mo nalaman ito? Ngumiti siya, ngunit tumulo ang kanyang luha. Lahat ng tungkol sa'yo. Alam ko, taon-taon, palihim akong pumupunta sa libingan ng iyong leader. Kinokolekta ko ang lahat ng magasin militar. Sa ilalim ng unan ko, nakatago ang litrato ng kumpanayang balisong, mahina niyang sabi. Chen Feng, hindi ka bodyguard, hindi rin aso. Isa kang bayani. Isang bayaning hindi ako karapat-dapat. Dahan-dahang umangat ang bintana ng sasakyan. Tumunog ang cellphone ko. May natanggap akong text message. Malaya ka na. Puntahan mo na siya at pakasalan. Paalam. Pinanood ko ang sasakyan hanggang sa mawala. Matagal akong nakatayo roon. Kinabukasan, natanggal ang lahat ng pagbabawal. Na-deactivate ang pag-freeze sa bank account ko. Nagpaumanhin ang landlord at sinabing nagkamali raw siya. Pusang tumawag ang labor market at nag-alok ng mataas na sahod. Para bang nagising ako mula sa isang panaginip. Pinuntahan ko ang tatay ni Suwan sa ospital sa probinsya. Matagumpay ang operasyon. Binabalatan ako ng mansanas ni Suwan sa hallway. Hindi pa rin siya sanay. Chen Feng, salamat. Babayaran ko rin ang pera ng paunti-unti. Kinuha ko ang mansanas. Huwag kang magmadali. Nag-atubili siya. Yung si Miss Lenny, huminga siya ng maluwag. Mabuti naman. Sa totoo lang, nakakaawa rin siya. Tumingin ako sa kanya. Bakit mo nasabi yan? Noong huli siyang pumunta sa akin, sinabi niyang ibabalik ka na raw niya sa akin. Umiyak siya ng sobra at namamaga ang mga mata niya. Natigilan ako. Pumunta siya sa'yo. Kailan lang? Sabi niya, hindi na raw niya tayo pahihirapan. Nagbigay pa siya ng card, pambigay kaya raw. Hindi ko tinanggap. Tahimik akong kumakain ng mansanas. Matamis, ngunit may halong asim. Sa ilang damdaming hindi maipaliwanag. Makalipas ang 1 buwan, nakalabas na ng ospital ang tatay ni Suwan. Tumulong akong magbuhat ng mga gamit pabalik sa Jiangsheng. Sa ibaba ng bahay nila, may nakita akong pamilyar na figura. Si Ling Weiwei, pumayat ng husto, nakasuot ng simpleng maong. Puting shirt, walang makeup, muntik ko nang hindi makilala. Inabot niya ang isang regalo sa kasal. Natigilan ako. Anong kasal? Kumurap siya, hindi ba magpo-propose ka na? Nakapaghanda na nga ako ng pera para sa abuloy. Namula si Suwan, Miss Ling, huwag kang magbiro. Nakangiting inabot ni Ling Weiwei ang regalo sa kanya. Kunin mo. Alahas na bigay ng partner ng tatay ko.
Nagmumukha akong matanda kapag suot ko, bagay sa'yo. Tumingin muli sa akin. Chen Feng, alagaan mo ng mabuti ang asawa mo. Kung hindi, ako ang unang hindi papayag. Tumalikod na siya para umalis. Tinawag ko siya. Wiwi. Nanigas ang likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Ito ang unang beses sa loob ng 10 taon. Salamat. Namula ang mga mata niya. Pero pilit nang umiti. Para saan? Sa susunod di. Bumalik ka madalas. Ang pinto ng bahay ng mga Lin ay palaging bukas para sa'yo. Hindi bilang amo kundi bilang kaibigan. Mabilis siyang umalis. Bahagyang sumuray ang mga hakbang. Mahinang sabi ni Suwan, mukhang nagbago na talaga siya. Hindi ako nagsalita, nakatingin sa direksyon kung saan siya nawala. Sa isang sulok ng puso ko. Ay marahang binitiwan. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagpakasal kami ni Suwan. Simpleng imbitasyon sa ilang mesa. Nang malapit nang magsimula ang seremonya, nakatanggap ako ng isang malaking basket ng bulaklak. Sa gitna ng mga rosas, may isang card. Bumabati ng kaligayahan sa aking bayani. Yew! Mahinang tanong ni Suwan, papasukin ba natin siya? Umiling ako. Hindi siya pupunta. Nang nagtutoast na, nakarinig ako ng kaguluhan sa labas ng pinto. Lumabas ako para tingnan. Sa dulo ng pasilyo, may pamilyar na likod na nakasuot ng itim na damit. Mabilis na papasok sa elevator. Hinabol ko hanggang sa ibaba ng hotel. Isang itim na may batch lang ang nakita ko. Bumukas ang bintana sa likod ng sasakyan, nakita ko ang mukha ni Ling Weiwei. May luha sa kanyang mata pero nakangiti. Matagal akong nakatayo doon. Sino ang nagpasyang maghanap ka ng mapapangasawa? Ano ang problema sa pagiging tapat? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Wala ito. Malakas ang hangin. Bumalik na tayo. Nabalitaan ko na lang na nag-aral si Ling Weiwei sa ibang bansa. Paminsan-minsan, may mga litrato siyang ina-upload sa social media. Sa klase, sa aklatan, naglalakbay. Parami ng parami ang kanyang ngiti. May isang litrato, ang background ay isang magasin ng militar. Ang aking pagiging bayani. Nag-like ako, agad siyang nag-reply ng nakangiti. Maging masaya ka. Lao Chen, ibinaba ko ang aking telepono. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ay napakaganda. Nagluluto si Suwan ng adobo sa kusina. Ang bango ay kumalat sa buong bahay. 10 taong paglalakbay. Sa wakas, nakauwi na.